Hello po mga manay! Welcome sa ating kusina at ngayong araw, tara samahan niyo ako dahil ituturo ko sa inyo yung aking version ng pagluluto at pagbuburo ng burong isda. Madali lang naman din itong sundan kasi simple lang ang mga sangkap at pwedeng-pwede nyo pong pagkakitaan at panigurado na magugustuhan nyo yung ating timpla, kaya naman atin na pong umpisahan. So dito meron na akong 2 pirasong tilapia na nalinisan po, natanggalan na ng mga dugo-dugo at pinunasan ko kasi hindi kailangan dito yung basa yung ating isda na gagamitin sa ating pagbuburo. At kung mapapansin ninyo ay tinatanggal ko yung parteng laman, ayan, at ihihiwalay natin yung ulo kasi yung ulo ay hindi natin yan gagamitin. So tatanggalin natin yung mga part na yan at yung parteng tiyan na nakikita ninyo dahil hindi natin yan gagamitin sa ating pagbuburo. Pero yung tinik na nakikita nyo sa gitna ay isasama natin yan. So ang diskarte rito, kailangan po hugasan ng maigi yung inyong isda na gagamitin sa inyong pagbuburo para po maiwasan yung malansa o mabahong amoy na pagbuburo natin. Ngayon, sa mga magtatanong naman, pwede kayong gumamit ng hito, dalag, pwede rin po ang bangus, pwede rin ang ayungin. So dahil nalinisan ko na to, ayan, at napunasan, kailangan pupunasan nyo po kasi hindi siya pwedeng basa. Then ang gagawin natin dito ay lalamasin po natin sa 2 kutsara ng asin. Ayan. Lamasin lang po ng maigi. Kailangan po buong katawan o laman ng ating isda ay napahiran po ng asin. Then pati yung mga sulok-sulok na yan ay lalagyan natin. So, bakit natin iniiwasan na may konting dugo? Kasi mangangamoy po, mamamaho yan kapag binuro. Kaya kailangan po malinis na malinis ang pagkakahugas, lalo na kung gagamitin nyo po ay dalag. Then once na okay na, ilalagay ko po ito sa isang salaan upang kumbaga yung pinakalalabas niyang tubig, kasi magtutubig pa yan, ay matatanggal, hindi masasama. Then gagamit ako dito ng gunting dahil ikakat ko pa po ito ng maliliit. Ngayon, kung tinatamad kayo, pwede naman, lalo na kung malaki po yung inyong lagayan na pagbuburuhan, pwede naman na hindi nyo na guntingin. At dahil ako ay yung gagamitin kong jar ay pahaba, so guguntingin ko po siya ng ganito. Again, naulitin ko pwede kayong gumamit ng dalag, pwede po ang hipon, pwede rin. Pwede rin ang bangus, ayan. Dahil lang meron dito sa amin ay tilapia, so pwedeng-pwede ang tilapia. Guntingin lang natin ng ganito, at once na okay na, hayaan muna natin yan mga at least 30 minutes bago natin balikan. Ngayon na makalipas ang kalahating oras ay pwede na tayo mag-start magburo, pero bago yan, kakailanganin natin ng 4 1/2 cup ng kaning lamig. Yes, kaning lamig po, at mas mainam yung parteng malambot po talaga ang pagkakaluto ng ating kaning lamig. Naglagay ako ng 1 tablespoon ng asin, rock salt po yung aking gamit dito at ito po ay ating lalamasin ng maigi para pumahalo ng maayos sa ating kaning lamig. Ganyan lamang po. So kung gusto niyo marami yung inyong magawa, doblehin niyo lamang po yung sukat na aking nabanggit para po makagawa kayo ng masarap na burong isda. So ang kailangan po kasi natin, kailangan is balance. Pantay po yung isda at yung ating kanin. Then gagamit tayo ng malinis na jar. Ayan. Pwede kayong gumamit ng isang closed container na paglalagyan o pwede rin naman ang plastic. Basta masilyuhan lang po natin ng maigi na hindi sisingaw at hindi papasukan ng mga insekto o kung anumang mikrobyo. Unang ilalagay natin ay yung ating kanin lamig na may timpla ng asin. So dito sa procedure nito ay susundan nyo lamang po step by step kaya hindi kayo mahihirapan na sundan ng ating pagluluto o pagbuburo. So bakit ba tayo nagbuburo? So kailangan natin yan maburo para makita po natin maglabas siya ng natural na acid o asim na kailangan natin para sa ating burong isda. Then layer by layer, napapansin nyo pag naglagay kayo ng isda ay ilalagay nyo rin po ulit ay kanin. Then isisiksik nyo lang po ng bahagya, tapos maglagay kayo ulit ng layer ng isda natin.
So, ganyan lang po yung gagawin. Ngayon, sa mga magtatanong, Manay, binanlawan mo ba yung isda na nilagyan mo ng asin kanina? Hindi po ha. Hindi ko na po yun binanlawan. So, hayaan nyo po siyang may asin. Then, ganito po yung gagawin. Sundan nyo lamang po yung aking ginagawa. Ayan. So, mas mainam po kung papasukin nyo tong negosyo. Sa totoo po, mas maganda, marami yung gagawin ninyo kasi matagal po talagang magburo. Depende po yun sa lugar ha, dahil dito ay malamig. Sa lugar ko, inabot po ito ng 14 days na pagbuburo. Pero kapag mainit ang lugar na pagbuburuhan mo tapos ilagay mo siya sa isang madilim na lugar para mas mabilis siyang maburo, umaabot lang siya ng mga at least 5 days, 4 days, 7 days, pwede na. So, sinisiksik ko lang po ng maigi, ayan. Then, gagawin natin ay sasarhan na po natin tong ating jar, no? Lalagyan ko pa siya ng plastic para talagang siguradong walang papasok na kahit anong insekto at ilalagay natin to sa isang kulob na lugar. Lalagay ko siya sa cabinet dahil dito sa aking kusina ay madalang naman may tao rito dahil sa rooftop po ito. Tapos nakapatay naman ang ilaw dito, kaya dito ko siya ilalagay. Then balikan ko po yan pagkalipas ng ilang araw. Kasi depende nga po sa panahon o lugar ninyo yung pagbuburuhan ng ating burong isda. At makalipas po ang, 5 days. Binalikan ko to ng 3 days. Hindi pa siya okay. So, ayan. Pang 5 days na to. At hahaluin po natin. So, kung mapapansin ninyo, after 5 days, ayan. Yung amoy niya, ang bango. Hindi siya masangsang, hindi malansa. Ang gagawin nyo lamang po ay sisiksikin nyo lang po or hahaluin nyo rin po. Kailangan ang halo sagad hanggang ilalim para po pantay. Para po ang pagkakaburo natin ay maayos po. Hanggang ilalim ay nahalo, gaya ng ginagawa ko. At pagkatapos po ninyong haluin, tatakpan po ulit natin yan at ibalik po sa inyong pinagtatabihan. So, ibabalik ko to sa ating cabinet at babalikan ko ulit makalipas ang ilang araw ulit na ating pag-check. So, matagal-tagal po talaga ang pagbuburo. Depende po kasi yan sa nais ninyo. Then, eto na nga po. So, sumatotal, umabot po ng 14 days kasi binuro ko siya ng January 19. Ayan. Tapos, ngayong araw ay February 3. February 3 po ito. Ayan. So, 14 days ko siyang binuro. Chine-check ko siya. Ayan. Kada 2 days. Para po ma-check natin. So, depende po kasi, the more na tumatagal po ang pagbuburo natin, ay mas lalong gumaganda. Nagbibigay ng asim. Natural na asim ang binibigay ng ating buro. So, dahil okay na to, pansin nyo, para na siyang lugaw or durug na yung ating kanin, lamig na nilagay, ay pwede na tayong mag-start magluto. So, napakasimple lang. Magsasalang po ako ng ating paglulutuan mamaya. Pero ang gagawin muna natin, ilagay muna or ilipat sa isang malinis na lagayan itong ating binurong isda. So, ayan. Ganito po yung gusto kong texture ng pagbuburo. Kaya, depende po sa inyo. Kapag nakikita nyo pang buo-buo ang butil ng inyong kanin lamig, mas mainam na dagdagan nyo pa ng araw. So, naghanda na ako ng bawang, sibuyas, at ang ating kamatis. So, ito lang yung mga kailangan sangkap. At syempre, gagamit tayo rito ng mantika. So, lutuin lang natin to ng katamtamang apoy muna sa panimula dahil tayo ay magigisa ng bawang at sibuyas. Naglagay po ako rito ng mantika. Ang sukat ng aking mantika ay 1 cup. Then, igigisa natin ang isang buong bawang. Isang buong bawang po itong aking pinitpit. Ayan, mas mainam kung mas marami, mas masarap po. Then, gisahin lang po natin to hanggang sa lumabas yung aroma, mabango yung ating bawang. Saka tayo maglalagay o magsusunod ng ating sibuyas. Okay, sa sibuyas po natin, gumamit po ako rito ng 2 pirasong malaking sibuyas. So, sa pagluluto lang po ng aking burong isda, hindi po, kumbaga, komplikado yung mga sangkap na nilalagay. Simple lang yung mga sangkap na kailangan natin dito. Kumbaga, tumatagal lang po yung pagbuburo natin. So, halu-haluin lang po natin. Ayan. At iwasan natin na masunog yung ating bawang upang
maiwasan po na pumait. Syempre. Then, once na okay na po, makita natin na yung aroma ng sibuyas at bawang ay lumabas na, ilalagay na natin ang 5 piraso na hiniwa ko na kamatis. Tandaan po, sa ating gagamitin na kamatis, mas mainam yung hinog na hinog. Tatanggalin po natin ang mga buto. Ayan, para maiwasan po yung pagpanis kagad ng ating buro. So, hiwain po lang natin ang katamtaman ng laki at lulutuin po natin sa katamtamang init at apoy ng ating kalan. So, mas mainam po na lutuin ng maigi ang kamatis. Naglagay din po ako ng ½ teaspoon ng pamintang pino. Ayan po ay optional, pero gusto ko siya kapag may paminta. Nag-iiba yung lasa ng ating burong isda. Then, hayaan po natin yan na maluto at kailangan makita natin na kumbaga yung lantang-lanta na yung ating kamatis bago natin ilalagay ang ating binurong isda. Grabe ang bango. Maraming kamatis, mas masarap po para dito sa ating burong isda. So, yung size po ng kamatis na ginamit ko ay large size na 5 piraso po mga manay. At dahil okay na, ayan napapansin niyo, di ba? Yung ating kamatis ay lantan-lanta na, ay pwede na natin po ditong ilagay yung ating buro, yung binuro natin na isda at kanin. So, dahan-dahan po natin ilagay. Ayan. At dahan-dahan din po natin tong haluin. So, once na mailagay na po natin itong ating binuro na isda at kanin, ay hihinaan na po natin ang apoy para po maluto siya ng dahan-dahan. Hindi po masunog, hindi rin po mabigla. Alam niyo po ba, itong burong isda, natikman ko to sa Pampanga. Meron akong kinainan na isang restaurant na nagsiserve sila ng mga gulay. Tapos yun nga, sabi ko, kasi naririnig ko na yung burong isda. Talagang, sige nga, itry ko nga. Tapos nung natikman ko, grabe, nasarapan ako. Diba, kasama ang mustasa, tapos talong, okra, sitaw, sasawsaw mo lang, mga nilagang gulay, panalong-panalo. Kahit nga walang gulay eto lang katalo na, tapos kanin lamig. Kaya nagkameron ako ng idea na, bakit kaya hindi ako gumawa ng version ko ng burong isda? At eto na nga po, napakasarap. As in, talagang mapapawaw, mapapa-only rice kapag ito ang kaharap mo, hindi na uso ang diet. So, niluluto ko lamang po siya. Kailangan halong-halo ng maigi. Then, katamtaman lamang po ang apoy hindi po malakas para maiwasan na masunog. So, makalipas ang ilang minuto, ganito yung kanyang magiging itsura, pero para sa akin ay hindi pa to okay. So, para malaman po kung tama na po ang pagkakaluto ng ating burong isda, may kita nyo po, hihiwalay po yung ating mantika. As in, pwede namang yung gusto nyo ganito, yung parang masabaw-sabaw, pero sa akin, ganito po ang gusto ko. Ayan. So, matotal, inabot po ito ng 25 minutes na pagluluto. Ayan. Kailangan ganito yung magiging texture niya para siyang kala mo sa latek. Diba? Yung nagbubuo-buo, humihiwalay yung langis, parang ganyan. Ganito yung itsura na gusto ko sa aking burong isda. So, once na ganito na po, ay pwede na natin patayin yung ating kalan at palamigin. So, isang masarap na burong isda na naman ang inyong natutunan. Ngayon, kung gusto nyo po ng hipon, ganito rin po yung procedure. Palitan nyo lamang po ng hipon. Ulitin ko, pwede ang dalag, pwede ang bangus, pwede ang ayungin. Ayan. Pwede ang tilapia. Siyempre, yung tilapia kasi kahit isang lugar, meron tayong mabibilhan ng tilapia. Basta, linisan ng maigi. So, papatayin ko na yung aking pinaglulutuan at papalamigin to. Pwedeng ilipat sa isang jar para pwedeng yung i-stack sa inyong tahanan. At sa mga magtatanong kung gaano katagal itong ating burong isda, tumatagal po ito ng 3 linggo hanggang 1 buwan sa chiller at inaabot naman ng 3 buwan sa freezer. Ngayon, kung wala kayong ref,
ay pwede naman to sa normal temp, pero hindi siya tumatagal ng 1 linggo. Lalo na kung gagamitin nyo po yung kutsara na sinandok nyo, igagamitin nyo rin pangkain. Kasi dahil meron tayong nilagay na kamatis, may possibility na mabilis siyang masira kapag nasa lugar na hindi po malamig. At eto na nga po, okay na ang ating napakasarap, napakadaling sundan na burong isda na sana po ay makuhaan ninyo ng dagdag idea, lalo na sa ating mga viewers na OFWs na namimiss ito, di ba? Napakasarap nga naman, lalo na kapag nagkakamay at kumain ng mga nilagang gulay, samahan pa ng kanin lamig. So muli, ako po ang inyong madiskarteng nanay. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at panonood sa aking mga simpleng recipe na pwede nyong makuhaan ng kaalaman at pwede nyo pong pagkakitaan. And again, magkita-kita po ulit tayo sa susunod para po sa panibagong recipe na naman na pwede nyong masubukan at siguradong inyo pong magugustuhan. Ako talaga nga naman, napakasarap kumain ng ganitong ulam. Syempre, dagdag idea rin po, ayan, pwede nyong ilagay sa isang jar na 240 ml at pwede nyo po itong maibenta ng 120 pesos kada isang jar. Isipin mo tas ang puhunan lang po nito. Makakagawa ka dito sa recipe natin ng 5 piraso ng ganito na nakalagay sa 240 ml jar na puhunan lamang po ay wala pang 300 pesos.